Pangalawa, huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan o rebulto. Huwag mo siyang sasambahin o paglilingkuran. Tungkol ba sa panahon yan? Hindi. Tungkol yan sa pagsamba sa rebulto. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan. Tungkol ba sa panahon yan? Hindi rin. Tungkol yan sa paggalang sa pangalan ng Diyos. Laktawan natin yung ika-4. Punta tayo sa ika-5. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Tungkol ba sa panahon yan? Hindi. Tungkol sa paggalang sa magulang. Huwag kang papatay. Hindi rin. Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magbibintang. Huwag kang mag-iimbot. Tungkol po ba sa panahon ng mga yan? Hindi. Mapapansin natin, ang utos na may kinalaman sa panahon ay ito, yung ika-4. Alalahanin mo ang araw ng Sabat. Di po ba yung Sabat, isang araw yan? At ang isang araw ay panahon. 6 na araw na gagawa ka, sabi ng Biblia. Ngunit sa ika-7 araw ay Sabat sa Panginoon. So, 6 na araw, yung ika-7 araw, bibigay mo sa Panginoon. Panahon yon. Tunay nga ba na pinalitan o binago ng Iglesia Katolika ang Sabat at inilipat sa araw ng Linggo? Bumasa po tayo ng isang aklat na ang pamagat ay katekismo. Pag sinabing katekismo, mga kapatid, ito yung aklat na ginagamit ng mga nagtuturo, yung mga katekis, inaaralan ng mga tao. Parang kagaya ng ating ginagawa, meron tayong mga balangkas ng aral. Katekismo. Ang pamagat ay The Convert's Catechism of Catholic Doctrine. Ito po'y aklat ng ating mga minamahal na mga kapatid na Katoliko. Sulat po ito ng isang paring Katoliko, si Reverend Peter Garman. Ano po ang sabi? Buklatin po natin ang aklat. Tanong, ito po. Alin ang araw ng pangilin? Sagot ang pare. Sabado ang araw ng pangilin. Diba? Sabi ng pare, Sabado. Tanong, bakit ipinangingilin natin ang linggo sa halip na Sabado? Brother Carlito, bakit daw ipinangingilin natin ang linggo sa halip na Sabado? Sabado naman pala ang araw ng pangilin. Sagot ng Katoliko, ating ipinangingilin ang linggo sa halip na Sabado sapagkat inilipat ng simbahang Katoliko sa konseho ng Laodicea noong 336 PK, wala pa tayo noon, ang kabanalan ng Sabado sa linggo. Inamin po ng ating mga kapatid, mga Katoliko, na ang paglilipat ng Sabado, yung kabanalan ng Sabado tungo sa linggo, ang may kagagawan ay ang relihiyong nanggaling sa Roma. Kailang ginawa? 336 PK. Wala pa tayo nun, mga kapatid. 2030 na tayo ngayon. Kaya, nakagisnan na lang natin na linggo. Kasi matagal nang inili. Kahit na yung mga protestante, nung sila'y nagsilabas sa Katolisismo, kaya ang tawag sa kanila ay protestante, nagprotesta sila, dala-dala rin nila yung araw ng linggo. Kaya linggo rin ang kanila pong ipinangingilin. Sana'y nagbalik sila sa tunay na aral ng Biblia, mga kapatid. Ating ipinangingilin ang linggo sa halip na Sabado, ang sabi, bakit? Inilipat ng simbahang Katoliko. Kailan? Saan ginawa? Konseho. Nagkaroon sila ng council. Nag-usap-usap sila. Inilipat nila yung kabanalan nito tungo sa linggo. Kita natin, mga kapatid. So, yung Sabado, holiday. Yung Sunday, ordinary day lang yan. Dapat. Pero ano pong nangyari, mga kapatid? Dahil yung kabanalan ng Sabado inilipat sa linggo, ito na po ang nangyari ngayon. Yung linggo naging holiday, yung Sabado naging ordinary day na lang. Oh, di ba? Iniutos nila ngayon na ang linggo ngayon ang siyang araw ng pangilin sa pagsamba ng mga tao. Saan galing yan? Sa mga pagano. No? So nakikita na po ninyo ngayon kung paano nangyari ito, mga kapatid. Makikita natin, ang araw na binasbasan ng Diyos at kanyang binanal ay Sabat. At binasbasan ng Diyos ang ika-7 araw at kanyang ipinangilin. O, tingnan nyo. Binasbasan, pinagpala, pinabanal. Pero ano ang ginawa ng Katolisismo? Inilipat yung kabanalan ng Sabado tungo sa linggo.
Sino lamang po ang pwedeng maglipat? Di ba Diyos lang? Siya ang bumanal, siya lamang ang mayroong karapatang maglipat ng kabanalan nito sa ibang araw. Pero hindi niya ginawa yun. Nakita natin, hindi ang Ama ang nagbago, hindi si Kristo ang nagbago, hindi ang mga alagad ang nagbago, maging ang mga unang Kristiyano, hindi nila binago. Pero sa pagdaan ng panahon, ayon sa hula, natupad, mayroong nagbago. Inlipat ang kabanalan ng Sabado tungo sa Linggo, mga kapatid. Ano po ang sabi sa letters? Ito po'y sulat din ng ating mga kapatid na Katoliko. Siyempre, pag sinabing siyempre, totoo ito. Inaamin namin, parang ganon. Siyempre, ang Iglesia Katolika ay umaangkin, inaamin, inaako, na ang pagbago ay kaniyang kagagawan. Tingnan at ang kagagawan ay tatak ng kanyang pang-iglesyang lakas at kapangyarihan sa mga relihiyosong bagay. Kasi nga, dahil ang iglesia ay mas mataas sa Biblia, yun ang kanilang turo, kaya nila at pwede nilang baguhin anumang iniutos sa Biblia. Dahil sila ang nakalagay sa lugar ng Diyos, ang Papa, yun ang kanilang sinasabing prerogative. Kaya, pero iba po ang sinasabi ng Biblia, no, mga kapatid. Ano ba ang sabi sa Catholic record? Sulat din po ng ating mga kapatid na Katoliko. Ang linggo ay tanda ng aming otoridad. Tingnan nyo, ang iglesia ay mataas. Ibig sabihin, ang iglesia Katolika ay mataas kaysa Biblia. Tingnan nyo. Kung mas mataas ka sa Biblia, pwede mong pakialaman ng Biblia, di ba? Yun po ang pagkilala ng ating mga minamahal na mga Katoliko sa kanilang iglesia. Mas mataas daw ang iglesia kaysa sa Biblia. At ang paglipat na ito ng Sabat ay katibayan ng kautusan nito. Ganun namulat ang mga tao mula noon hanggang ngayon. Kaya ang linggo ang siyang ating nakagisnan. Pero tama po ba? Tanong, tama po ba? Hindi. Ayon sa Biblia, hindi po inilipat ng Diyos ang pag-ibig. Ano pa ang sabi sa canon and tradition? Ang otoridad kung gayon ng iglesia ay hindi mamaaring talian ng otoridad ng kasulatan. Sapagkat ang iglesia ay binago ang Sabat tungo sa linggo, hindi sa utos ni Kristo, kundi sa sariling otoridad nito. Inaamin naman po nila Sulat po ng Katoliko ito. Hindi raw po sa utos ni Kristo, kaya naging linggo, kundi raw sa otoridad natin o ng Katoliko. So malinaw po mga kapatid, kaya natupad po ang hula sa Daniel na ang maliit na sungay, isang reliyon na nanggaling sa Roma, siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan, lilipulin ang mga banal ng kataas-taasan, at kanyang iisiping baguhin ang panahon at ang kautusan. Amen? Amen. Okay. Nabago po ba mga kapatid? Tingnan natin ang isang simbahan sa amin, sa Mabalacan. Tingnan po ninyo, ang biring. Kung lalapit tayo doon sa 10 utos na nakapaskil doon sa kanilang harapan, malinaw na malinaw, yung unang 4 naging 3 na lang. Yung ikalawang utos na huwag kang sasamba sa rebulto, nawala. Kaya sabi ng Panginoon, huwag mong babawasan, huwag mong karagdagan. Pagka binawasan mo at dinagdagan mo, meron po bang sumpa o hatol lang Diyos sa iyo at sa akin? Ganito po ang sabi sa aklat ng Apokalipsis, kapag ka po ating binawasan o kaya naniwala at sumunod tayo doon sa pagbabawas na ginawa. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata po ay 22. Ganito po sa talatang 18. Aking sinasaksihan sa bawat taong nakikinig sa mga salita ng hula ng aklat na ito. Kung ang sino man ay magdagdag, magdagdag ng mga ito ay daragdagan siya ng Diyos ng salot na nakasulat sa aklat na ito. Kapag pala dinagdagan mo, ay daragdagan yung salot mo. Parusa. At kung ang sino man ay mag-alis, o ibig sabihin magbawas, sa salita ng lahat ng hulang ito, ay aalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay at
sa bayang banal na nakakasulat sa aklat na ito.